ayon sa ordinansa na ibinigay nila sa amin na palupa, bayaran sa ayon sa na karapat-dapat at kakayahan ng mga tao sa Silverio. Since 2004, ibinigay na nila sa amin to. Hindi pa uupan at pag-usapan kung magkano yon, papaalisin na kami dahil ibinibenta niya at magtatayo siya ng high-rise na ayaw naman ng mga tao doon. Yun ang layunin namin, na ipatupad yung batas. Ipatupad ang batas na sila rin ang nagbigay sa amin dahil napatunayan nila na komunidad na yun. Meron na kami eskwelahan, meron kaming health center, meron na kami simbahan, meron kaming talipapa. So, yung lugar namin na yun mismo, siya na yung bumubuo sa tao. Doon pa lang, namumuhay na kami. Sabi nila, 3 at saka 5 tatanggalin dahil sa danger zone. 3 at saka 5 sa Creekside, ayon sa PPP project. Pero hindi po yun. Kahapon, alas 10 ng umaga, bago mag alas 10 ng umaga, nandoon yung mga pulis na sinutusan niya para mag-serve ng notice na ang nakapaloob doon, 1-4, eviction, demolition, lahat. Tatanggalin ng talipapa para palawakin ang kalsada. Paano ang kalsada? Walang kalsada doon na sinasabi niyang malaki at lalakihan. Kasi malaki na ang kalsada, malaki na ang main road. Ang talagang tema nila ay tanggalin talaga kami ayon sa order nila. Kasi may gagawin sila. Walang proyekto ang gobyerno doon. Wala. Ibebenta niya at ipapalagyan ng mga mayayamang tao, negosyante rin. Gagawa sila ng kondominium para tirahan ng mga mayayaman. Saan naman kami doon? Paano kami doon? Yun ang inilagay niya doon sa order na sinutos niya sa lahat ng tao na nagdala doon. Unang-una, mawawalan kami ng hanap buhay na doon na namin kinuha. Pangalawa, yung bahay namin, yung mga anak namin na nagsisipag-aral, yung buhay mismo, yung buhay, yung pamilya mawawala. Kasi doon na kami nakatira, matagal na. Doon na kami nag-umpisa. Yun yung mawawala sa amin. Sana naman, President Noy, pakinggan nyo naman kami. Kilalanin nyo naman. Tingnan nyo yung mga maliliit na tao at maralita na nangangailangan ng serbisyong sinabi ninyo na kami yung boss sa lahat ng aking mga kasama sa Silverio Compound. Lahat ng naniniwala at takot sa lahat ng karapatan. Sana'y tingnan ninyo, intindihin ninyo na buhay nyo na, bahay nyo na, pangkabuhayan nyo na ang mawawala. Pakinggan nyo naman ang nasa puso nyo, wag lang yung puro sa isip na natatakot kayo o anuman. Hindi kayo dapat matakot pag may alam nyo yung karapatan ninyo kasi karapatan natin ang mamuhay ng malaya. Yun ang demokrasya sa Pilipinas na tinatawag. Patuloy kami magpoprotesta, patuloy namin ipapakita ang hinaing at pagkabahala namin sa ganitong sitwasyon na ayaw namin ituloy ang demolisyon o ituloy ang road widening na sinasabi niya. Kasi para saan? Wala kami mapupuntahan. Wala siyang lugar na dinadala sa amin. Patuloy namin gagawin to simula pa lang ngayon.